Kaya ang My Hero Academia Chapter 398 ay sa wakas na ilabas, at ito ay dumating sa pagpapahayag ng origin ni All Might at ito ay parang ang kanyang ikatlo at huling laban kay All For One ay darating sa isang tragic na katapusan. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't simula ng My Hero Academia Chapter 398 na pinamagatang Touch Inuyagi Rising Origin. Ang chapter na ito ay nagsimula sa isang bahagyang flashback ni All Might noong una niyang nakatagpo si Nana Shimura, kung saan makikita natin ang pagpapatuloy ng kanilang unang interaction noong si All Might ay iniligtas ni Nana mula sa grupo ng mga villain, pagkatapos mabilis na hiningi ni All Might kay Nana kung siya ay maaaring maging kanyang disciple. Ito ay interesante, hindi katulad niya at si Deco, si Yagi ang humingi ng master-disciple na relasyon kay Nana, bagaman itong flashback ay biglang natapos habang ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan kung saan sa gitna ng nakakakilabot na laban ni All For One at All Might, makakakita tayo ng isa pang support item na ipinadala ni Hercules at pumunta sa kamay ni All Might na direkta namang tumama sa dibdib ni All For One. Ang support item na ito ay lumilitaw na hango sa pangalan ni Mina Ashido na Pinky, at gaya ng inyong inaasahan sa isang sandata na hango sa pangalan ni Ashido mismo, sa sandaling ito ay tumama sa balat ng villain. Ito ay nag-inject ng isang vial ng napakalakas na acid direkta sa katawan ng villain, pinipinsala ang villain mula sa loob. Si All Might na pinapanood si All For One na sumabog, nasusunog at nalulusaw mula sa loob ay nagpatuloy na hinahamak ang villain na sinasabi kay All For One na sinabi mo na ako ay organic na basura pero tingnan mo kung sino ang nabubulok ngayon. Gayunpaman ang sumunod sa atake na ito ay ang kwento ay bumalik muli sa flashback ni All Might, pinagpapatuloy ang unang pagtatagpo ni Nana at Yagi kung saan makikita natin na pagkatapos na hiningi ni All Might na gawin siyang disciple ni Nana, sa simula tinanggihan niya ang batang si Yagi na sinasabing hindi niya ito magagawa, dahil hindi lamang siya ay quirkless, pero ang katotohanan ay kung siya ay magiging kanyang disciple, magagawa lamang niyang matulungan ang mga taong nasa loob ng 3 metro ang distansya sa kanya. Sa kabila nitong kadahilanan, si All Might ay ayaw tumigil, sinusundan niya si Nana na sinasabi niya sa kanya na ang kanyang pamilya ay pinatay ng villain katulad niya na agad na namang sinagot ni Nana nang siya ay walang oras para tulungan siya sa kanyang misyon ng paghihiganti. Kaya si All Might ay walang anumang pamilya kahit bago pa ang kwento ay nagsimula, bagaman winasto ni Yagi si Nana na sinasabing siya ay hindi naghahanap ng paghihiganti, hindi lamang niya kayang matiis itong paulit-ulit na krimen, galit at kalungkutan. Ang kanyang gusto ay hindi lamang tulungan ang mga tao, ang gusto niya ay maging simbolo ng kapayapaan. Pagkatapos na marinig ang mga salitang ito, tumigil si Nana at namangha sa sagot na ito ni Yagi, at nilingon niya si Yagi sa unang pagkakataon magmula noong sinimulan nila ang pag-uusap na ito. Nagpatuloy na sinabi ni Yagi na hindi ito mahalaga kung ikaw ay magpapatayo ng isang bagong bahay pagkatapos ang lahat ay nasira, ang mga taong naninirahan ay nananatili pa ring nabubuhay sa pangamba, at ito ay interesanteng sabihin na habang sinabi ito ni Yagi ang ating perspektibo sa dalawang pag-uusap na ito ay literal na nabago. Sa nakaraan meron itong eksena na ang dalawa ay tila nasa normal na tulay na may regular na mga gusali sa background, pero noong hinarap ni Nana si Yagi at siya ay nagsimulang sabihin ang tungkol sa kung paano ang mundo ay nangangailangan ng simbolo, ang ating perspektibo ay nabaliktad, at habang ito ay nangyayari, makikita natin ang pagkawasak at nakakatakot na natirang dating lungsod na katabi ng dalawang heroes. At ang katotohanan na ang dalawa ay nagkakaroon ng casual na pag-uusap na katabi ng pagkawasak na ito, hindi lamang ipinapahiwatig kung paano ito normal sa mundong ito, pero may mga malalaking pako na sasabihin nating gawa ng quirk ay lumitaw mula sa lupa na ipinapahiwatig na ang pagkawasak na ito ay maski kamakailan o walang sinuman ang may kayang tanggalin ito. Pero ano pa man, pagkatapos na sabihin ni Yagi ang lahat ng ito, tinanong ni Nana si Yagi kung bakit gusto niyang makamit itong tila imposibleng layunin ng pagiging simbolo ng kapayapaan, kung alam niyang siya ay isang quirkless, kung alam niyang siya ay walang kapangyarihan. Simpleng sinagot ito ni All Might nang ang lahat ay pinuprotektahan ang kanilang sariling 3 metrong area, kaya siya lamang ang maaaring gumawa nito. Ipinagpatuloy niyang sinabi na ako ay walang quirk, ito ay nangangahulugan na wala akong tungkulin sa aking sarili. At sumunod dito ay ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan sa isang labis na nostalgic na sandali makikita natin si All Might at All For One na bumabagsak sa Tatoon Station, ang parehong istasyon kung saan dumating si Deco para makita ang mga hero na makipaglaban sa pinakasimula ng serye.
At para ang lahat ay gawing emosyonal, ang bagong double spread panel ay halos eksaktong 1-to-1 na perspektibo sa sandaling iyon, habang si All for One ay All Might at pinagpapatuloy ang kanilang laban sa lungsod. Sinabi ni Detective Sukauchi na ang dalawa ay tila papalapit sa UA, pero ito ay hindi na direktang rota salamat sa galit at determinasyon ni All for One na patayin si All Might. Kaya ang taktika ni All Might na ma-delay si All for One ay gumagana. Pagkatapos si All Might ay bumagsak sa rooftop, at makikita natin ngayon na ang pinakamamahal nating hero ay hindi maganda ang sitwasyon gaya ng ating inaasahan. Ang kanyang suit ay hindi lamang lubos na napinsala, pero si All Might mismo ay puno ng sugat. Ang kanyang tadyang ay nabali, pinsala sa buong niyang katawan, at habang sinabi ni Hercules sa atin na ang kanyang respiratory organ ay nagsimulang mag-malfunction. Habang makikita natin si All Might sa nakakatakot na estadong ito, napansin niya ang rooftop kung saan siya bumagsak ay ang parehong lugar noong una niyang ipinakita kay Deco ang sugat na ibinigay sa kanya ni All for One sa kanilang unang laban, at ang lugar kung saan unang tinanong siya ni Deco kung ang isang batang quirkless ay maaaring maging isang hero. Si All Might na pagod at nasa bingit ng pagkatalo. Sa lugar na ito naalala niya si Deco na tumatakbo para iligtas si Bakugo mula sa sludge villain, pati na rin ang mga salita ni Stain tungkol sa kanyang tungkulin sa mundong ito. At kaya sa alaalang ito muli niyang itinulak ang kanyang sarili at tumayo handang labanan muli ang villain, at habang ginagawa niya ito, dumating si All for One sa gusali na nagmumukhang bumata kaysa noon, isang bagay na napansin ni All Might. Pagkatapos napansin ni All Might na gumamit si All for One ng ilang quirk para tanggalin ang acid mula sa kanyang katawan na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang sarili, kaya ipinalagay niya na kung mas maraming pinsala ang makukuha ni All for One, mas mabilis ang kanyang pagbalik. Sa kaalaman na ito, si All Might na puno ng sugat ay nagsimulang tumawa, at habang ang kanyang tawa ay mas lalong lumalakas, ang kanyang pag-iisip ay napuno ng lahat ng kanyang alaala kay Midoriya. Pagkatapos sinabi niya kay Hercules na ipadala sa kanya ang lahat ng natitirang support items sa kanya ng magkakasabay. At habang ang kanyang katawan ay pinalibutan ng bagong support items katulad ng power gauntlets, tentacle arms katulad ni Dr. Octopus, at kahit isang mechanical na ibon, tiningnan niya si All for One ng isa pang beses. Maliban sa oras na ito, ang kanyang mata ay hindi na madilim, ito ay maliwanag katulad noong kanyang kabataan. Pagkatapos tinawag niya si All for One na sinasabing, ako ay masaya na maaari akong pumapel sa isang tungkulin na tulungan ang lahat, gagawin ko ang lahat, gagawin natin ang lahat at mananalo. Ladies and gentlemen, ang laban sa pagitan ni All for One at All Might ay tapos na. Ngayon ito ay All for One versus ang walang quirk na tao na kilala bilang Toshinori Yagi. Si Yagi na handa na ay sumigaw para i-activate ang kanyang mobility support items na Ingenium at Uravity, at habang ginagawa niya ito, ang All Might na nasa loob ng vestige ng One for All ay biglang nagising at nagsimulang maramdaman ang presensya ng kanyang tunay na katawan. Pagkatapos ang kwento ay bahagyang napunta sa laban ni Shigaraki at Deco kung saan nilalabanan pa rin ang villain, ay tinawag si All Might sa kanyang isipan, at animong ito ay larawan mula sa isang henerasyon sa susunod. Si Yagi ay handa ng labanan si All for One. Sa huling pagkakataon na patuloy pa ring tumatawa ay tinawag si Deco sa kanyang isipan. Kaya dito nagtatapos ang Chapter 398. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like. Para sa iba pang anime content huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod kong video.